Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! So again, good morning church. At tayo po'y dadako po sa mensahe. At tinatawagan ko po lahat ng bata, 11 years old below. Kompleto na kayo bang bata? Okay, sige. Mga bata, 11 years old below, punta po kayo sa inyong teacher at meron po kayo sa inyong session. At lahat naman po na nandito ngayon at 12 years old above, kayo po magpapaiwan para sa ating mensahe. Praise the Lord! Sino po ang nakaalala ng ating topic na karang Sunday? Yeah, sino sa inyo nakaalala ng topic natin na karang Sunday? Ano ang topic natin na karang Sunday? Ano po yun? Fresh fire? Okay. Ano po yung topic natin na karang week? Ano topic din na karang week? Ano topic? Hindi kayo nakapag-note. Okay. Ano yan? Fresh fire of the Holy Spirit. Fulfill the vision. Okay? So, yeah, salamat sa mga nag-note ha. Kahit nanonood lang tayo ng TV, matuto pa rin tayo mag-note. Okay ba yan? So, ngayon ay dadako tayo sa salita ng Diyos. Ang ating pag-uusapan ay living in the last days. Naniniwala ba kayo na tayo na sa huling araw na ngayon? Naniniwala ba kayo na tayo na sa huling panahon na ngayon? Naniniwala ba kayo na ang panahon ay palapit na pagbabalik ng Panginoong Hesus? Naniniwala ba tayo doon? Amen. Kung naniniwala tayo doon, marapat lang ipaganda natin ang ating mga sarili sa mga huling araw na ito. Amen po ba? Kaya pag-uusapan natin ngayon is living in the last days. Kung may Biblia kayo, buksan niyo po ang inyong Biblia sa aklat ng Mateo chapter 25. Magsisimula tayo sa isa hanggang sa mga sumusunod na talata. Okay, maraming pamilyar sa inyo ang talatang ito, pero allow me again to share this word sa araw na ito na makita natin kung paano natin ipaghanda ang ating buhay sa mga huling kapanahonan. Okay, Mateo chapter 25 verse 1 to 13, ganito ang pagkakasulat. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lubas upang magsumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matalino. Ilan daw po ang hangal? 5. Ilan naman ang matalino? 5. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala pagdating ng lalaking kakasal, kaya't inantok at nakatulog din sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na ay may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang inawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit konting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo, tugon ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking kakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin ninyo kami. Sigaw nila, ngunit tumugon siya, tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala. Pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Pagpalain na pagkabasa ng salita ng Diyos, oras na tayo po'y sumandali pumikit at tayo po ay mananangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyong banal luklukan at ibig po namin, O Diyos, na sa araw na ito ay kami maturuan ng mga salita mo. Tugon po ito sa paghahanda namin na ngayong araw. Alam namin, ito yung mga huling araw, O Diyos, na malapit ka ng dumating, Panginoon. God, aming dalangin sa pamagitan ng mga salita mo ay kami matuto, lumakad sa kalooban mo at lumakad sa nais mo, O Diyos. Makita namin, Panginoon, ang hiwaga ng mga salita mo na punong-puno ng karunungan nang sa gayon, Panginoon, ay may apply namin, magawa namin upang kami, O Diyos, ay makaayon sa naisin mo, Panginoon. Salamat sa iyo, katulad ng aming binasa, na hindi lahat ng tumatawag sa iyo ng Panginoon ay makakapasok sa iyong kaharian, kundi yaon lamang na sumusunod at tumutupad ng iyong kalooban. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, pagpalain mo ang mga salita, pagpalain mo ang bawat isa ng karunungan na nagbubuhat sa iyo, O Diyos. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang karangalan, ang pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus lamang, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay. So, we are all familiar sa ating topic. Amen po ba? Familiar na tayo sa mga talatang ito, familiar na tayo sa mga verses na ito. We are too much familiar kung ano po ang sinasabi ng
aklat na ito o ng parabola ng ating Panginoon. So ang parabola po ng 10 birhen, okay, ay isa sa pinakamalinaw na larawan ng pagdating ng Messiah. Amen? Ginamit ni Jesus ang parabolang ito sapagkat may kaugnayan ang kanyang pagbabalik kung paano ang kultura ng mga Hudyo sa panahon ng kasalan. Okay? Sa Pilipinas, ang kasalan ay medyo maiksi lang. Tama? Mayroon tayong disperas at mayroon tayong pinakakasal na. Pero kapag ang Hudyo ang nagsasagawa ng kanilang seremonya ng pagkakasal, ito'y nagtatagal. Amen? Matagal silang mag-celebrate ng kasal. It takes a day. Maraming oras at maraming araw na ginagawa o pinaprepare nila ang ceremonial ng kasalan. So, dito sa parabola na ibinigay ng ating Panginoon, makikita natin kung paano yung seremonya ng pagkakasal. Amen. Especially dito sa sinabi ng ating Panginoon na medyo naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal. Bakit po medyo naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal? Kasi noon, di pa naman usong noon ang mga sasakyan. Tama po ba? Kaya yung paglalakbay nila, it takes time, malayo. At ang pinaka-awaiting moment sa ceremonial ng kasal ay yung pagbisita ng groom o pagpunta ng groom doon sa bahay o sa tahanan. Welcome to Daisy. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Welcome. Okay. So, ang isa sa pinaka-aantay dito ng lahat sa pinaka-special na seremonya ay ang pagdating ng grooms o ng lalaking ikakasal. Commonly, dumarating ang lalaking ikakasal, parang something special din. Ginagawa nila ito minsan gabi. No? Kaya mapapansin po natin, yung mga abay ay may mga dala silang ilawan. May mga dala silang sulok. Amen? Bakit? Kasi eto yung pagdating, yung arrival ng lalaking ikakasal. So dito, mapapansin po natin, mayroong 10 birhen, may 5 hangal at may 5 matalino. Nakita natin, na dumating yung may sumigaw na nagsabi na narito ng lalaking ikakasal, nakita natin yung action ng 5 hangal. Tama? Anong ginawa ng 5 hangal? Nagmamadali sila at nagmamakaawang humingi ng langis sa mga matatalino. Tama po ba? Bakit kayo na lamang ang reaksyon ng 5 hangal na ito sa panahong yao? So kung bakit ganito ang kanilang reaksyon? Sapagkat sa panahon ng kasalan, lahat ng dadalo at may invitation, silang lahat ay magdadala ng tig-iisang sulok. Okay? Traditionally speaking, pag invited ka o kasama ka sa kasalan, dapat may dala kang sulok, may dala kang ilawan. Pag wala kang dalang ilawan noon, ibig sabihin, you are not invited. At the same time, ikaw ay tagasira o pwede kang makasira ng kasalan na yon. Kaya ang may mga dalang ilawan noon ang nagre-represent that they are invited and belong sa kasalan na yon. Kaya nang aandap-andap na yung ilaw ng 5 hangal, nagkakaraming na sila. Bakit? Kasi hindi sila makakapasok kung wala silang sulok. Haharangan sila ng mga tagapagbantay. Nakuha ba natin? So, ang ibig ko sabihin mga kapatid, ang larawan ito ng propesya o ng parabola ng ating Panginoon Kristo ay may larawan sa panahon po natin ngayon. Ang 10 dalaga na ito ay naglalarawan sa 10 church. 5 nakahanda at 5 hindi nakahanda. Kung tatanungin ko kayo mga kapatid, bilang part ng ating church, alin tayo doon? Are we prepared or not? Prepared. Praise the Lord, of course. Wala naman sasabi sa atin, ay, hindi ako prepared, Pastor. Okay, pero syempre, sasabihin natin, we are prepared. Amen. Pero let's take a moment of time para tingnan natin if we are prepared. Amen po ba? So sabi dito, we need to prepare ourselves for the coming of the Messiah. Amen? Bakit? Sapagkat alam naman natin kung paano sinabi sa Bible na naantala ang lalaking kakasal, ganun din naman ang panahon natin ngayon. Kung bakit hindi pa dumarating ang Panginoon, sapagkat sabi ng aklat ng 2 Pedro chapter 3 verse 8 to 9, kung kayo may Bible, buksan po natin. 2 Pedro chapter 3 verse 8 to 9. Sabi dito, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. Ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Bakit daw po hindi pa tinutupad ang pangako? Alang-alang kanino? Sa atin. Hindi po sa mga unbeliever, alang-alang daw po sa atin. Bakit alang-alang sa atin? Siyempre, isa ka sa nananalangin para sa kaligtasan ng iyong sambahayan. At pinapakinggan pa rin ng Diyos ang ating panalangin. Kasi hindi pakikinggan ng Diyos ang ating panalangin, hindi sana matagal na dumating ang ating Panginoon. So, bawat prayer petition natin para sa ating sambahayan na hindi pa naliligtas, ang Diyos ay nag-extend pa ng paano, tawag nun sa extension ng binibigay ng Diyos is grace ng Lord. Amen? Ang grace ng Lord ay patuloy pa rin ibinibigay niya para doon sa mga taong ating ipinapanalangin. At sabi ito mga kapatid, okay, hindi pa niya tinutupad ng kanyang pangako yung alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang,
Ano po? Makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahama. Anong hindi nais ng Diyos? Na mayroong mapahama. Tama po ba? Kasi kung ang Diyos lang talaga, amen? Kung ang Diyos lang ang masusunod at hindi niya tayo binigyan ng free will, ang gusto ng Diyos sa atin lahat tayo ay maligtas. At wala ni isa man sa atin na mapahama. But, alam naman natin na mayroon tayong kalayaan na pumili ng tama at mali. Amen. The choice is in us. Sabi nga po natin, the choice define our destiny. Your choice, our choice, define our destiny. Kung ano ang pinili mo, yun ang destinasyon natin. Sabi ng marami, hindi naman ang Diyos maglalagay ng tao sa impyerno kasi God is love. Right? God is love. But God's love never tolerates sin. Yeah. God's Amen. love never tolerate mistake. Amen po ba? At ang pagpunta ng tao doon sa tinatawag nating impyerno, hindi po ang Diyos ang maglalagay sa kanila. Kundi tao ang naglagay ng kanilang sarili para mapunta sila doon by how? By their choice. Yeah. Are you with me? Kaya pagkasabi sa katabi, piliin mo ang piliin mo ang tamang pagpipili. Yeah, pwede pagkasabi sa katabi mo? Okay. So praise the Lord. So bakit mga kapatid? Kasi mahalaga na kung anong ginagawa natin, it will reflect, amen, sa darating. Kaya mahalaga na tayo ngayon sumusunod sa aral ng Panginoon, amen, always natin pipiliin kung ano ang makakabuti para sa atin. Amen po ba? Kung ano ang nararapat para sa atin. So sabi dito mga kapatid, but as soon He will come to us, amen po ba? Wala ng chance para sa mga tao makapagsisi at makapagbalik loob sa Panginoon. Paano ba darating ang ating Panginoon? Aklat ng 2 Pedro chapter 3 verse 10, ngunit sa araw ng Panginoon ay darating ng tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at ang bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyong araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw ng kalangitan ay matupok at ang mga bagay na naroon ay matunaw sa matinding init. Naghihintay tayo sa bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katuwiran sapagkat ganon ang kanyang pangako. Amen? Ano sabi ng Biblia? Sa pagbabalik daw ng ating Panginoon, ito'y katulad ng magnanakaw. Walang nakakaalam kung kailan siya babalik. At alam niyo po ba, pinaka-crucial pa dito, even the Son of God, hindi niya alam kung kailan siya magbabalik. Ano sabi ni Jesus Christ? Only the Father in heaven ang nakakaalam na kung kailan siya magbabalik. Kaya kung hindi alam kung kailan magbabalik, ipaghanda natin yung kanyang pagdating. Amen po ba? Amen. Hello, kailangan natin ipaghanda ang kanyang pagdating. So, paano natin paghahandaan ito? Amen? The first point, ito yung sinasabi ko kanina pa. Ang una natin kailangan gawin is be prepared. Sa verse 13, basahin po natin yung binasa natin kanina sa aklat ng Mateo. Sabi ng 13, pagkatapos ito sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Ano sabi ng Panginoon? Magbantay tayo. Amen? Ano ibig sabihin ng magbantay? Maging mapagmatsyag tayo. Alam na alam natin kung ano nangyayari sa kapaligiran. Ang nangyayari sa kapaligiran natin ay katuparan lamang ng propesiya ng Biblia. Tama po ba? Sa ating po mga Kristiyano, malinaw na ang mga nakikita natin sa kapaligiran ay pagtupad o katuparan lamang ng mga sinabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi sinabi ng Panginoon kung kailan siya babalik, pero nagbigay ang Diyos ng mga signs. Nagbigay ang Diyos ng mga tanda kung kailan siya magbabalik. At isa na dito sa mga tanda na ibinigay ng Diyos ay magkakaroon ng mga digmaan. Makakarinig kayo patungkol sa digmaan. Narinig ba natin patungkol sa digmaan? Narinig na po natin patungkol sa digmaan. Magkakaroon ng iba't ibang unos, lindol, baha, pagtuga ng bundok. Lahat ng sinabi ng Biblia sa panahon po natin ngayon ay nagaganap na. Pero sabi ng Panginoon, kapag nangyari yon, ano sabi ng Panginoon? Malapit nang dumating ang wakas. Hindi pa wakas, kundi malapit pa lang dumating ang wakas. Ang ibig sabihin nito, nakikita na natin ngayon mga nangyayari sa kapaligiran, ibig sabihin, malapit nang dumating ang wakas. Amen po ba?
So ngayon, bilang paghahanda po natin, ano kailangan natin ihanda? Sabi dito, kailangan natin na kung paano ang 5 matalino at 5 hangal ay naghanda ng kanilang ilawan. Amen? Ano bang ilawan? Ang ilawan ay nagpapahayag patungkol sa pagiging handa at pagiging mabuti. We are the lamp. Amen po ba? Tayo yung lamp na yon. Tayo yung sisidlan ng langis. Amen po ba? At ano yung ilaw na yon? Ano kaya yung ilaw na sinasabi? Ano yung apoy na sinasabi dito sa Biblia? Commonly taught ng marami, pag sinabing apoy, that is the Holy Spirit. Right? Wala namang masama doon. Pwedeng ganun din naman. Pero nalimutan ng marami kung anong ibig sabihin ng ilawan, ng ilaw doon sa lampara. Amen po ba? Ang Biblia ay may malino na kapahayagan patungkol dito. Sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 16, kung kayo po may Biblia, buksan niyo po at isulat niyo mga talatang ito. Aklat ng Mateo chapter 5 verse 16. Pakinggan niyo kanong ilaw ito. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila, ano daw itong ilaw na ito na dapat makita ng mga tao? Ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen po ba? Hello, anong sabi ng Bible? Ang ilaw daw na ito daw yung ating mabubuting gawa. Amen? Kasi dahil sa misinterpretation ng sinasabing ilawan, ang akala ng marami, it's about the Holy Spirit. Yes, pwede din naman. Pero ang light sa buhay ng tao is speak about sa pagiging paggawa ng mabuti. Amen po ba? Kaya nga maraming Christian, they are on fire on the church, but not on fire outside the church. Because na-miss nila yung punto ng pagiging ilaw nila. Maraming nagdi-devotion, maraming prayerful, maraming dumadalo ng pagsamba. Pero pagdating sa labas, nawawala yung apoy na yon kasi akala nila yung apoy lang nil-speak about the Holy Spirit. No! It speak about the good thing na ginagawa natin sa mga tao. At ano yung mabuting ginagawa natin sa mga tao? Hindi lang ito sa pagtulong natin sa ating kapwa. Mabuti din naman na unawain mo ang iyong kapwa. Mabuti din naman na mahalin mo ang iyong kapwa. Mabuti din naman na patawarin mo ang iyong kapwa. Mabuti din naman na magtimpi at huwag magsalita. Lahat yun ay mabubuting bagay. Amen po ba? Amen. Kaya nga marami tayong mapapansin Christian, they are on fire, they are spiritually mature, pero pagdating nila sa kanilang tahanan, bagsak. Welcome po, Sister Rosalie. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pagdating nila sa personal na buhay, bagsak. Bakit? Nakalimutan nila na may bunga ang pananampalataya. At ang bunga ng pananampalataya ay gawa. At anong gawa ito? Mabuting gawa. Amen po ba? Amen. Hindi po siya mabuting gawa. Magkaiba ang gawa sa gawa. Amen? Kahit ang ganda-ganda mo magsalita, pero lagi pa rin titingnan ng Diyos yung ating mga ginagawa. Yes. Amen po ba mga kapatid? So ano naman pagliliwanagin natin? Bukod sa pinagliliwanag natin ang apoy ng banal na Espiritu sa ating buhay, dapat mag-reflect din ito sa labas na liwanag na ginagawa natin. Amen. Amen po ba? Amen. May naalala ko, isang kapatiran, hindi yun dito, baka sabihin taga dito, hindi taga dito yun. So, every time na nagkakaroon ng kapunuan sa loob ng church, alam mo, ang galing niya ang galing niya talagang, magpuno sa kanyang buhay. Ang galing niya pa mag-speak it, imagine, amen po ba? Ganon siya kay-spiritual. Talaga naman pagdating sa church, dedicated siya. Pagdating sa mga gawain, dedicated siya. Alam niyo, pag-uwi niya sa bahay nila, lagi sila nag-aaway mag-asawa. Imagine. Isipin niyo ito maigi. Nakapag-speak in tongues, ano pa? Nandoon yung kanyang apoy sa paglilingkod, laging dumadalo ng gawain, prayerful, pero pagdating na sa personal na buhay, private living niya, hindi sila nagkakasundo mag-asawa. Bakit? Kasi nalimutan niya na dapat yung pinapaapoy niya sa kanyang loob ay makita sa labas. May kausap ako dito mga kapatid. Kaya bumabagsak ang maraming Christian kasi paapoy ng paapoy sa church. Pagdating ng bahay, hindi nagkikibol mag-asawa. Buhol, kanunali man ako simbahan, na-enlighten ako ni Lord. Hallelujah. Kapatid. Kung dito nagpapaapoy ka, kung dito nagpapapuno ka, pag uwi mo ng bahay mo, ikaw yung mauunang magsabi, sorry na.
Sino man na may mali sa atin, ako na mag-a-admit, magkabati lang tayo. That is good works. Amen. Amen po ba? Ano sabi ng Biblia? Mapalad, Matthew chapter 5, ang daan ng pakikipagkasundo. Hello? Sino na mapalad sa Bible? Yung daan ng pakikipagkasundo. The peacemaker. Amen po ba? Regardless kung sino ang gumawa ng mali, regardless kung sino ang nauna, regardless kung sino nakasakit, hindi na ito pinag-uusapan yun. Ang pinag-uusapan dito yung good works na ginagawa mo. Hello? Naintindihan ba natin? Kasi pag hindi mo ginawa ang pinapagawa ng Diyos at paapoy ka nga ng paapoy sa Panginoon later on, laging nawawala yung apoy. Bakit? Di ka naman nakipagkibuhay. Sino makakadaya dito na magawa niya yon na mayroon siyang problema sa labas na relasyon? Hindi natin magagawa yon. It's always affected us. Sino malakas ang loob mag-pray? Nakatatapos siya ang bungangaan yung Diyos, Mayroon, salamat po. Pinapuri kita. Ano sabi ng Panginoon? Kung ikay maghahandog, iwan mo muna ang handog mo. Makipagbati ka muna. Are you with me? Nandiyan mo kayo mga kapatid. Kailangan makita to sa atin. Maging bukal ito sa atin. Action speak louder than words. Amen? At ang nare-retain sa utak ng tao is not the word. Ang nare-retain sa utak ng tao is the action. Isang araw aalalahanin kanila and action speak. Amen. Our future that nag-iiwan tayo sa kasalukuyan ng kwento ng buhay natin na pagkikwentuhan sa darating na panahon. At ang magandang pagkwentuhan, yung naging buhay mo kung anong iniwan mong legasiya dito sa lupa. Kaya nga sabi natin, a leader is a history maker, not a story maker. Amen? Ano ang leader? History maker. Ang history is may action. Ang story, salita lang yun. Amen? Na at least pag kinuha ka nila na hindi pa siya dumating, pag sinag-usap yung mga tao, naalala ko yung tao na yun. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami naligtas. Nagtyaga siya, nagtiis siya, minahal niya kami. Kaya nandito kami ngayon sa Panginoon, buong angkan kami. That is history. That is legacy. That is action. Pero kung sinabi lang, naalala ko si sister, yung kwento niya patungkol sa dalawang pagong, hindi ko makalimutan yun. Walang impact yun. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Amen po ba? Kaya kailangan natin pagliwanagin natin yung ilaw natin, hindi lang sa loob, hanggang labas. Kasi yung labas, yan yung impact. Ano ang ating vision? To make a major spiritual impact. Yung outcome ng fire ng Holy Spirit, yan yung impact natin. Amen po ba? Yan yung impact natin. Yung subukan mo na ang apoy ay huwag mong ipalabas. Ano sabi ng Bible? Sino sa inyo nagsisindi ng ilaw at pagkatapos sinda ng ilaw ay tatakloban ng banga? Di ba wala? Ano ang ginagawa sa ilawan? Ilalagay sa tamang lalagyan upang maliwanagan ang lahat ng nagdaraan. Sino nakasubok sa inyo yung ilaw, tinahuban nyo? Ano nangyari sa apoy? Namamatay, nasusupokit yung apoy. Kaya nga nawawala yung apoy. Bakit? Tinatahuban natin. Hello? Tinatahuban pa rin natin hanggang ngayon. Ano ka, Christian? Minsan. Nagsisimba ka na sa hallelujah? Pag na-invite. Hindi ka magliliwanag hanggat hindi mo pinapakawalan yung apoy na yan. Hindi maglalagablab yan kung pilit nating itinatago yung apoy sa buhay natin. Mamamatay din yan. Dapat makita nila. Amen. Kaya sabi sa katabi, pakita na natin kapatid. Hello? Dapat ipakita na natin. Kasi kailangan ng tao yung modelo ng tunay na lingkod ng Diyos. Amen po ba? Kaya kitang-kita to sa iyo. Katulad ng kanta natin, kitang-kita ko. Amen? Kahit hindi ka magsalita. Amen? Kahit hindi ka magsabi, alam mo, Christian ako. Diba? Kahit hindi ka na magsalita, kung ipinapakita mo ito, ang tao na makakalam na ipagkakaiba ka sa kanila. Amen. May mga kapatid ay nagpapatod sa akin, Pastor, alam mo na, doon sa grupo namin, nakilala nila ako Christian. Di naman ako nagsasabi, di naman ako Christian sa kanila Christian ako. Sabi na bakit? Kasi may pagkakaiba na. Amen? Nakikita ba tayo Christian na gano'n?
Pero mag-Christian tayo, masiyahin na tayo. Amen. Bakit hindi nakatabi ko kung ganun na? Hello! At the way tayo magsalita, may pagkakaiba na. May kalumayan na. May kabaitan na. May kabutihan na. Amen po ba? Hindi katulad pag magsalita tayo, talagang rapsak. Pag magsalita tayo, para lagi tayo may kaaway. Nakuha ba natin mga kapatid? So ano kailangan? Kailangan pagliwanagin ang ilaw ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. At ano ba sabi nito? In order to us to show, amen po ba? Yung ating liwanag, dapat nating i-apply ang lahat ng salita ng Diyos na ating napapakinggan. Ano sabi ng aklat ng awit? Ang salita mo'y liwanag o tanglaw sa aking daraanan at sa aking landas. Amen? Ano na salita ng Diyos? Liwanag. That's why, habang ginagawa natin ang salita ng Diyos, pinagliliwanag naman ng Panginoon ang ating mga buhay. And number two, not only the lamp na ipiprepared natin, we also prepared, ano pa po? The oil. Amen. At ano ang oil? It is the Holy Spirit that dwells in us. Ano po ang oil? Holy Spirit. The Holy Spirit that dwells in our heart. Paano ba natin malalaman na ang Holy Spirit ay gumagawa sa atin? Galatians chapter 5. Basahin po natin ang Biblia. Ito dapat ang makita. Aklat ng Galatia. Okay? Nakita na po natin? Tingnan po natin. Galatians chapter 5. So, nagdidikit-dikit na ng aking Bible. Okay, verse 23. Okay, ano sabi dito mga kapatid? Verse 22. Subalit, ito para malaman mo kumikilos ang Banal na Espiritu sa iyo, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ano na po ang senyales na ang Diyos o ang Holy Spirit ay kumikilos sa atin? Walang iba kundi makita ang bunga ng banal na Espiritu. Ilan ang bungang ito? Katangian ng bunga? Ilan? Siyam na katangian. Amen po ba? Tinanong ko na ito, simula nagpapasor ako dito. Ngayon, pang 10 taon na tayo. Matanong ko ulit kayo, ilan na po ang bunga na nakikita? Ilan katangian na po sa bunga nakikita? May naka-perfect na ba ng siyam? Hallelujah. Sino naka-perfect ng siyam? Wala pa? Naniniwala ako na yung iba nagagawa nyo, ang iba hindi nagagawa. Pero yung iba na hindi nyo nagawa, minsan nagawa nyo na rin. Hindi naman sa lahat ng panahon, hindi kayo nakapagpipigil ng sarili, nakapagpipigil din kayo. Tama ba? Kasi may mga panahon talaga nasasagat. Maapaw. Naku ba natin mga kapatid? Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Isa dapat ito sa makita sa atin. Pero paano makikita ang fruit of the Holy Spirit? It is about how we let the Holy Spirit moves in our lives. Amen? Nakapidepende ang pagmanifest ng bunga ng banal na Espiritu, depende daw ito mga kapatid, hallelujah, kung paano natin pinahintulutan ang banal na Espiritu na kumilos sa ating buhay. Amen po ba? Kaya pag pinapahintulutan natin ang Diyos na kumilos sa ating buhay, magagawa po natin, magagawang natin na ipakita o makita sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Sana pong paraan na ang Diyos ay nangungusap para makita ang mga bunga. Ang gusto ng Diyos, pakinggan natin ang conviction niya sa ating mga puso. Alam niyo ba mga kapatid, in mysterious way, God is speaking in your heart. Tama po ba? Hello. At bawat salita na narinig mo sa iyong puso, pangungusap yun ng Diyos. Pero sabi ng Bible, every good thing comes from the Lord. Pero paano natin nasasabi na pinapahintulutan natin ang banal na Espiritu na gumawa sa ating buhay? Kapag bawat salita niya, ginagawa kaagad natin. May kausap ba ako dito? May kausap ba tayo? Pag bawat pagsalita ng Panginoon, ginagawa mo,
malinaw na pinapahintulutan mo banal na Espiritu makakilos sa buhay natin. Amen po ba? So sabi dito, hindi lamang langis ang dinala ng limang matalino, kundi nagdala din sila ng extra langis. Pag sinabi nating extra langis, it is consistent dwelling in the Holy Spirit. Amen? Ito yung tuloy-tuloy na pakikiniig natin, pananahan natin sa banal na Espiritu. Why consistent? Because being in God is not easy. Kapag tayo nasa Panginoon, hindi ito madali. Bakit? Dahil alam naman natin na marami tayong pinagdadaanan sa paglilingkod natin sa Diyos. Amen po ba? At alam naman natin na yung paglilingkod natin sa Panginoon na nilalakaran natin ngayon ay nangangailangan ng katapangan. Yes. Amen. Nangangailangan ng lakas ng loob. Hallelujah. Bakit po nangangailangan ng lakas ng loob? Kasi hindi lahat gusto ang ginagawa mo. Yes. May kausap ba tayo? Amen. Hindi lahat panig sa ginagawa mo. Yes. At ang nakakalungkot, tama naman ang ginagawa mo, pero ang tingin ng iba mali. Hallelujah. Sino naka-experience nun? Amen. Di ba? Yung pinagsusumikapan mo na mapabuti ang lahat, pero yung outcome sa kanila parang ikaw pang mali. Kaya kung walang katapangan na galing sa Diyos, mahirap. But you know, mga kapatid, kung bakit hindi inalis ng Diyos ang ganitong uring sitwasyon sa buhay po natin? Kasi yung nangyayari sa buhay natin, ang mas lalo pa na makapagpo-produce ng gawa ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Because always remember, oil comes from the pressure. Hallelujah. Walang natural oil. Meron ba kayong napulot, meron bang bunga na pagpisaan nyo oil na kagad? Wala. Lahat ng oil ay may process. At kalimitan ng process ng lahat ng oil ay dumadaan sa tinatawag na pressure. Hallelujah. Kaso ang problema, mga kapatid, ayaw natin ng pressure. Yes. Ayaw natin ng pinipressure tayo. Pag sinasabi, bakit ikaw? Ulat-ulat. Ayaw ko mag-pressure. Magbabagulugod ako. Hello? Kaya matagal ang process sa atin, kaya matagal ang changes natin, kaya matagal ang development sa atin, because ayaw natin ng pinipressure tayo. Amen. Hello? Yes. Nandiyan ba kayo? You know, my brother and sister in Christ, ang pressure kapag pinahintulutan mo, it creates a good melody. Brother, can you please get the guitar, please? Amen. I give an example. Okay. Pakilagyan ng konting sound. Pakiharap sa kanila. Okay. Sige po, tingnan natin ha. Alam niyo mga kapatid ko, bakit sinabi ko sa inyo, dapat nating harapin ang pressure because pressure creates a good melody. Ang gitara na yan, kung hindi yan lalagyan ng pressure, hindi tutunog yan. Nag-usap ako dito. Bigyan mo sila ng napagandang tunog ng G. Tingnan niya ha. Okay. Gitarahin mo na walang pressure. Raskahin mo. Masarap ba sa tainga? Wala. Lagyan mo ng pressure. Key of G. Oh. See? So, bawat pressure na idinidiin dito, nagkakaroon ng good melody and music. Thank you, brother. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano ibig ko sabihin? Ang pressure ay nakakatulong sa atin. Amen? Amen po ba? Kasi minsan ang problema sa ating mga tao, kaya hindi tayo nagkakaroon ng changes sa buhay, hindi kagad na-develop tayo, kasi ayaw natin ng pressure. Hello. Naalala ko pag ikaw ay mag-a-apply, especially sa DSWD, isang tinatanong sa amin, can you work in our office under the pressure? Yun ang tanong sa amin. Kaya ba magtrabaho sa aming opisina na nasa ilalim ng mga pressure? Siyempre, pressure yan. Mga deliverables na mga documents, mga project kailangan namin gawin. So, as ko namin, yes. Pag subukan kami no, hindi kami tatanggapin. Are you with me? Everything has a pressure. Pagbabago ng buhay, may pressure. Trabaho, may pressure. Ang church, may pressure. Pero lahat ng pressure na yan, kung tatanggapin mo yan at matuto ka sa mga pressure na yan, gaganda ang takbo ng buhay mo. Amen. May kausap pa ako dito, mga kapatid. Anong kailangan natin? Pahintulutan natin yon. Alam mo yung agila, kung paano siya umaakyat sa himpapawid, kung paano siya lumilipad ng napakataas sa himpapawid, every time may bagyo, ginagamit niya yung pressure para iangat siya ng pressure papuntang ibabaw ng bagyo. Did you get my point?
Anong kailangan natin? Huwag mong gamitin ang pressure para itorture ka. Gamitin mo yung pressure para iangat ka. Yes. Hallelujah. Hello. Yes. Hello. Amen po ba? When the times of pressure, amen, sabayan mo. Then angat. Then lipad. Hindi yung pressure nilalagay mo sa ulo mo. Kaya panay kang mabadaw na naman. Kaya ang blood pressure mo, tumaas. Tumaas yung hypertension. Nakuha ba natin mga kapatid? So kung gusto natin patuloy na mag-overflow ang banal na espiritu sa buhay natin, lahat ng pressure sa buhay natin pahintulutan natin. Hallelujah. And you know, every pressure in your life, amen, hayaan mo. Makikita mo lang someday, lalabas yung tunay na ikaw. Kasi pag walang pressure, tago ang ugali natin. Tago ang gifts natin. Tago ang mga talents natin maliban na i-push tayo at i-pressure tayo. Hallelujah. May kausap ako dito. Amen. Alam niyo yung pressure cooker? Pag itinaan ang napakatigas na karne, di ba lumalambot? Kaya minsan dumadaan ka ng pressure para lumambot ang puso mo. Hello? May kausap ako dito? Kasi minsan ang tigas natin kay Lord, kaya pinaparaan tayo ni Lord sa pressure na mga buhay natin. Amen po ba? Hindi ba kapag ang baka ay dinaan sa pressure, yung amoy, yung halimuyak. Amen? Welcome mga kapatid. Praise the Lord. Yung halimuyak, amen, na galing doon mismo sa loob ng katas ng karni ng baka ay amoy na amoy at napakabango. Lumalabas yung pinakaamoy pag tumadaan na pressure. Are you with me? So, nang ibig kong sabihin, kaya ang pressure hindi kinakatakutan. Ang pressure, hinahayaan. And learn from it. Amen po ba? Sino dumaan ng pressure sa buhay? Hallelujah. Praise the Lord. Number 2, not only be prepared, sa pagdating ng Panginoon, be on fire. Amen? I have 3 points for today. Number 1 point is be prepared. Number 2, be on fire sa pagdating ng ating Panginoon. And Exodus chapter 27 verse 20 to 21. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Okay? Aklat ng Exodus. Ganito po ang pagkakasulat. Chapter 20. Okay, tama ba ako? 27 verse 20. Okay. Sabi sa nasusulat, okay, padalhin mo ang mga Israelita ng pinakamainam na langis ng olibo para sa mga ilaw upang ito'y manatiling nagdiningas. Aalagaan ito ni Aaron na kanyang mga anak sa tuldang tipan at ito'y ilalagay sa labas ng tabing sa tapat ng kaban ng tipan. Hindi nila ito pababayaang mamatay mula hapon hanggang umaga at habang panahon gagawin ito ng mga Israelita at ng kanyang buong lahi. Ano daw ang gagawin sa apoy sa panahon pa naman nila Moses? Ano daw gagawin sa apoy? Hindi ito papatayin at dapat laging nagniningas. Now, bakit importante sa huling kapanahon na tayo po'y nag-aapoy? Sabi dito, sapagkat pag tayo po'y laging nag-aapoy sa Panginoon, na isasagawa natin ang mga gawain ng ating Panginoon na mayroong kasiglahan sa ating mga puso. At hindi lang kasiglahan sa ating mga puso, kundi ginagawa natin ito na may buong kasabikan sa gawain ng ating Panginoon. Dahil alam natin yung ginagawa natin sa Diyos ay hindi masasayang. Because in the last day, sabi ng Biblia, marami ang manlalamig. Tama po ba? Sa huling kapanahunan ay maraming manlalamig. Kaya kapag ang isang Kristiyano ay pinabayaan niyang apoy sa kanyang puso, ito'y unti-unting nawawala. At kapag ang apoy ay unti-unting nawawala, ito ang nagiging sanhi kung bakit maraming Kristiyano ang nawala sa takbuhin sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. And lahat tayo ay nakakaranas na tinatawag na paglumo ng ating mga apoy. Sino sa inyo dito simula makakilala sa Panginoon ay consistent nag-aapoy at naglalagablab sa Lord? Di ba? Minsan may mga pagkakataon na unti-unting nawawala yung apoy sa ating mga puso. Naalala ko pag mga bagong encounter, yeah? Di ba? Pag mga bagong encounter sa Panginoon, welcome kapatid, talakpakan natin ng Diyos. Amen. Pag bagong encounter sa Panginoon, ano po yung minsan nakita natin? Talagang on fire sa Lord. Amen.
On fire sa Panginoon. Bakit on fire sa Panginoon? Ikaw ba naman may encounter mo ang Panginoon? At the same time, makalaya ka sa galit, sa hinanakit, sa pagtatampo, pinalaya ka, na deliverance ka. Pakiramdam natin na ang gaan-gaan. Kaya pagdating galing encounter, talaga naman yung sayawan niya, grabe. Naalala ko na pumunta ako ng Bangati na nakarang week, di ba? Nandun ako sa Bangati. Isa yung sinabi ko sa kanila, naalala ko kayo mga kapatid, nang galing kayo sa youth camp, talaga nag-aapoy kayo. Tapos pumunta pa kayo sa una, kita ko sa video, talaga sumasayaw kayo araw-araw sa samahan. Pero sabi ko, ano nangyari? After 1 month, yung sayo na araw-araw sa samahan, bilang araw-araw sa samahan. Hello? Bakit? Kasi hindi na panatili ang apoy. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Obligasyon nating alagaan ang apoy. Trabaho natin alagaan ang apoy. Individually, aalagaan natin ang apoy. Hello? Hindi mo pwedeng iasa sa church, sa pastor, sa manggagawa, kay kapatid, ang apoy mo. Hello? Amen po, welcome kapatid. Palakpan natin ating Panginoon. Amen po ba? Hindi mo pwedeng iasa sa iba. Kaya huwag mo sabihin na, kasi pastor, si sister, kaya nawalang apoy ko, siyang dahilan na tisod ako. Hindi! Ano man ang makita mo dito sa loob ng church, amen po ba, na pwede maging ugat ng pagkawala ng apoy. Huwag kang papayag na gamitin silang mawala ang apoy sa puso mo. Amen po ba? Kasi kahit saan ka pumunta, mayroong pwede maging cause ng pagkawala ng apoy. Mapa-church ka man, o mapapamilya man, o nasa trabaho ka man, may mga tao na pwede may kasangkapan para wala ang apoy. But it's your duty. Bakit sabi sa katabi mo, duty mo to. Amen? Huwag mo sabihin na, kasi pastor, yung pastor namin di magaling magsalita. Bulol pa magsabi ng, praise the Lord, nagiging F yung P. Diba? Hindi yung pwedeng isisi yun. Amen po ba? Sino man ang tumayo dito, obligasyon mo pa rin na pag-alawin ang apoy na nasa iyo. Kasi ang apoy hindi lang pan-Sunday. Hindi ko sabi ako dito. Kaya nawawala yung apoy kasi akala natin paglinggo lang tayo aapoy. Kapatid, kamusta ang Lunes? Kaya ng Sunday, hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah! Pag Lunes, hallelujah, hallelujah. Bakit? Nawala ka agad ng apoy. Hindi mo pinantayan. Tandaan nyo, may magnanakaw ng apoy. Sino ito? Si Satanas. Pero hindi naman niya magpapakita si Satanas. Sasabihin, hello, nakawin kong apoy mo. Hindi siya magpapakita. Paano ninakaw yung apoy? Gagamit siya ng mga instrumento. Hello? Yung pagdating pa wala pa bugas. Hari ka sa simbahan. Di pa nagsurog na. Ikaw pa talagang pasok naon. Tapos ang pasok na ka na, wala paghahanap bugas. Ngayon malalaman kung iingatan mo bang apoy, wawalain mo yung apoy. Baka ang problema dito, ibang apoy na kagad ang pumalit, apoy sa utak. Hello? Nawala yung apoy sa puso, nalipat sa utak yung apoy, pero ibang apoy na. Nandiyan ba kayo mga kapatid? Hello? Naintindihan ba natin? Kaya hayaan niyo yung apoy na i-maintain niyo sa puso ninyo. Huwag niyong ipapanakaw, trabaho mo ito. Pag naramdaman mo, aandap-andap na yung apoy, huwag ka nang mag-antay ng Sunday. Yes. Huwag ka na mag-antay ng gawain natin. Amen po ba? Pastor, hindi ko alam kung paano pa-apoyin yung aking apoy na aandap-andap. Nagsugna ka? Paano ka magsugna? Di ba? Pag nagbabaga na para magraba-raba, anong ginagawa? Hipayan mo. Hipan mo. Pastor, paano ko papaypayan yun? Paypayan mo ng pagsamba sa Diyos. Itaas mo ang kamay mo sa Diyos. Isuko mo sa Diyos at sabi mo, Panginoon, sinasamba ko na kahit marami ang problema. Hello? Ganun mag-aalab ang apoy mo. Kagabi may nakausap ako ng isang kabataan. Bigla siya nag-chat sa akin, sabi niya, Pastor, question mark. Sabi ko, yes, kapatid, ano po yun? Pastor, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nangihina ako. Yung utak ko parang bibigay na. Parang matatanggalan na ng isang tornilyo. Sabi niya, stress ako, hindi ko alam ang gagawin ko, Pastor. Sabi ko, alam mo kapatid, nangyari din yan sa akin.
Yung nangyari sa'yo, nauunawaan kita kasi nangyari din yan sa akin. Pero walang makakatulong sa'yo kundi ikaw din. Kasi kahit magpayo ako sa'yo, pero kung unless na ginagawa mo ay yung gusto mo pa rin, hindi ka magbabago. Sabi ko, ganito ang ginawa ko nang nasa panahon ako ng pinagdadaanan mo, wala akong ibang ginawa kundi sambahin ang Diyos. I-declare ang kabutihan ng Diyos. Banggitin ang pagmamahal ng Diyos sa akin. At yakapin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ko, kapatid, yan ang gagawin mo. Alam mo, kaninang umaga, nag-chat yan, Pastor, thank you po. Dahil laking tulong ng sinabi mo sa akin sa gabi. Amen? Hindi ba? Kaya wala kayong pagkakantay. Ano kailangan nyo? Gawin nyo, luhod na kagad. Sabi ko sa post ko kagabi, pag sobrang sakit, iyak. Minsan kasi may mga pagkakataon na yung magsasalita sa atin, hindi bibig eh. Yes. Mas malakas magsalita ang mata. At mas comforting pag magsalita ang mata kaysa bibig. Yes. Kasi pag bibig ang magsalita, naku, nasisira ang lahat. Pero may mapagkakataong pigilin mo yung bibig mo, paiyakin mo ang luha mo, malaking mensahe ang naibibigay niya. Amen. Naku mga kapatid, ulitin ko rin, pag hindi na kaya ng dibdib sa sakit, iyak mo na. Pero pag sobrang naman bigat ng dibdib, iluhod mo na. Amen. Amen? Pag napapagod, magpahinga sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Yan yung ginagawa natin para manatili yung apoy sa puso natin. Amen po ba? Kaya ang trabaho natin, hindi lang panglingguhan, araw-araw babantayan ang apoy. Pag araw-araw binabantayan ang apoy, ibig sabihin araw-araw ka din sumasamba sa Diyos. Paano tayo sumasamba sa Diyos? Ibig sabihin sa pastor, simula Lunes hanggang Linggo, pirmin ako sa kwarto, nakataas ang kamot, bako, dai. Ang ibig sabihin kapag umaw sa kagurangnan, ang ibig sabihin yung kaini, maski nagluluto ka, maski nagkakakan ka, nagiinom ka, nagsisilhig ka, nagsisigid ka, sabi ng Bible, gawin mo yan lahat sa ikapupuri at ikaluwalhati ng Diyos. Amen? Amen po ba? Eh nawala yung kape, kaya kaaga-aga mo, snutong ka na, amara talaga ka! Amen? Kalinis Lunes, kuno ang labahan, paano mo nalabahan ako? Bakit? Nawala yung apoy. Naway mga kapatid? Kaya kailangan? Kailangan mo sumamba sa Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Tagalogin natin, pagsumikapan nyo muna na pagharian kayo ng Diyos. Ano yung ginamit na word? Pagsumakipan. Pag sinabi pagsumakipan, ibig sabihin nito, pag sinabi pagsumakipan, tsatsagaan mo. Amen po ba? Hello. Pagising sa umaga, Lord ka agad. Amen. Amen po ba? Diyos muna bago ang lahat. Amen. Siya muna. Pagdilat ng mata, praise the Lord ka agad. Taas mo kagad ang kamay mo sa Panginoon. God, sinusuko ko sa iyo kung ano ang magiging trabaho at mangyayari sa araw na ito. Sinusuko ko na sa iyo. Kayo na ang bahala sa akin. Susunod lang ako sa iyo, Panginoon. Kasi pag ganun ang ginawa mo, kahit marami kang pinagdadaanan sa bumaghapon, makikita mo lahat may solusyon. Bakit sinuko mo na sa Diyos? Amen po ba? Amen po ba? Kaya araw-araw ginagawa ko ito para manatili yung apoy sa buhay natin. Ano pang gagawin mo? Pipilitin mo kahit ayaw ng katawan mo. Ang totoo, may rason ako na huwag pumunta dito ngayon eh. Hapon pa ako nilalagnat hanggang kagabi, hanggang kayo na madaling araw, dinabutan ako ni Sir Sonia. Ako ng kumot, meron akong mahabang damit, may kumot pa ako. Pero sabi ko, hindi pwede mahinto ang gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Bakit? Kasi yung katawan natin eh, ganun lang naman yon. At sino ba yung pinuntahan natin dito? Hindi naman si pastor, hindi naman si kapatid. Ang pinuntahan natin dito, Diyos. Sino ba yung Diyos sa pinuntahan natin? Siya yung nagpalakad ng pilay, nagpakita ng pulang, nagpalinis ng katong, bumuhay ng patay. Susubuan ng Diyos. Amen? Kung yung pilay nga nakalakad, isipon pa kaya? Hello? Misa kaya kaya na nakapoy ng marami. Panagin, uy, masin pa kayo, isipon ako. Wala nung dito pakisabi, wala nung dito. Amen po ba? Hello. Nandiyan ba kayo? Kaya kahit ano nararanasan nyo, amen po ba? Lagi niyong pag-apuyin ang buhay niyo sa Panginoon. Panghuli mga kapatid,
Ano yung panghuli? Sa ating ginagawa para sa pagbabalik ng Panginoon, para mamuhay tayo sa mga huling araw, be prepared, be on fire, and lastly, be consistent. Okay? Sa ginagawa mo, kahit may pagsubok, amen, kahit ano man mangyari, pilitin pa rin natin gumawa ng anumang ikakabuti at may pagbigyan ng kapurihan ang ating Panginoon. Amen po ba yun? So bakit? Kasi sa lahat ng pagsubok na dinadaan natin sa buhay, ang pagsubok ang tumutulong sa atin para mapalakas at mapatatag ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Ang gusto ng Diyos ay manatili tayo sa katawagan niya sa atin. Katulad ng extra oil na yon. Ang ibig sabihin is for consistency. Manatili ang apoy, manatili ang pagkilos ng Diyos at makita ang bunga ng ginagawa natin sa ating Panginoon. Kaya ano man ang nararanasan natin sa buhay, magpatuloy po tayo. Pakisabi sa katabi mo, magpatuloy ka kapatid. Bakit? Sabi ng aklat ng unang Pedro chapter 3 verse 17. Pakinggan niyo po ang talata. Sabi ng unang Pedro chapter 3 verse 17, ganito ang pagkakasulat. Okay. Sabi ng 17, higit na mainam na kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali man ito'y pahintulutan ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Anong sabi ng Biblia? Higit na mainam na kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Amen? Sabi ko kanina, kahit sa kabila ng ginagawa mong kabutihan, masama ang tingin ng iba, tuloy ka lang kapatid. Amen? Dahil naniniwala tayo na ang iyong kabutihan ay susuklian ng Diyos. Huwag ka magbabago. Amen? Sabi ko nga po sa isang salib pa, huwag mong hayaan ang tao baguhin ka kung paano ka binago ng Diyos. Amen po ba? Bakit? Sapagkat alam natin na ang pagsubok ay nagbibigay ng katatagan sa ating pananampalataya. Kaya anong kailangan natin? Pagtiisan, pagtiyagaan, ano ang pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Bakit po mga kapatid? Dito po ako magtatapos. Kasi sabi ng Bible, darating si Jesus na hindi natin malalaman. Alam niyo, pwedeng dumating si Lord mamaya, pwedeng dumating ngayon, pwedeng dumating sa susunod na araw. Amen po ba? Amen po ba? Ngayon, matanong ko po kayo, aminin niyo sa sarili niyo, kung dumating si Lord ngayong araw, sabihin natin darating si Lord mamayang alas 12 ng tanghali. Sa tingin mo kaya kapatid, handa ka na bang uwi ng Panginoon? Tandaan niyo ha, darating si Lord, ligtas ka man o hindi. Tama? Darating ang Panginoon. Hindi inantay na makabili muna ng langis ang 5 hangal. Hindi na inantay. Pag dumating na siya, wala nang chance para bawiin, para lumapit, at magbawi sa paghahanda sa Panginoon. Because this is the day, ito na yung time para ipaganda mo ang iyong sarili. Regardless kung anong pinagdadaanan mo, regardless kung sino nakapaligid sa'yo, ituloy mo yung laban mo sa Panginoon. Kasi naniniwala ako na itong pagpapagal mo, may suklit galing sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Kaya pagtiisan mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Hindi ito madali. Hindi ito madali. Maraming pagsubok. Alam niyo, nakakalungkot ang sa panahon natin ngayon. Minsan, kawalan lang ng pangangailangan, hindi na consistent sa Panginoon. Minsan, nasaktan lang ni kapatid, ni sister, o ng pamilya, ayaw na sa Panginoon. Hindi na consistent sa Lord. Sabi ko nga po sa mga kapatid natin ng Martes, na nakaraang Martes, kung uupo dito si Pablo, at pagkikwentuhin natin ang kanyang buhay sa kanyang paglilingkod, alam mo mangyayari sa atin? Baka maniliit tayo. Bakit maniliit tayo? Kasi dahil sa pinagdaanan ng mga alagad noon. Anong sasabihin ni Pablo? Mga kapatid, ano pinagdadaanan nyo? Sabi, wala po kami bugas, Pablo. Wala kami kwarta. Sige, niriran. Paburungon. Ano nangyari sa inyo? Siyempre, pinanghihinaan kami. Baka sabihin ni Pablo, yun lang. Samantala kami, malutang-lutang sa dagat, sabi ni Pablo, naginaw, walang mabigay ng kumot. Nagutom, walang magbigay ng pagkain. Sinampal, sinuntok, hinagupit, kinulong, tinigala pa ang paa. Pero sabi ng Biblia, sabi ni Pablo,
I fight a good fight. I finish the race. Amen po ba? Pero yung pagsabi sa katabi mo, tapusin natin ito. Amen? Tapusin natin to. Kasi ang ending, ang pinakamahalaga, hindi yung simula. Kasi maraming nagsimula, hindi nakapagtapos. Amen po ba? Ang mahalaga dito, yung matatapos natin. Shall we close our eyes and let us pray? Praise the Lord. And please, pag-prepare po ng ating elements. Diretso po tayo sa banal na po. Manalangin tayo mga kapatid. Pigit yung inyong mga mata. Ito mo niyang inyong ulo. At tayo po'y lumapit sa mahabagipaan ng Panginoon. Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Narito po kami. Lumalapit. Dumudulog sa iyong paan. Nagpapakumbaba. At iniharap ang aming mga sarili bilang handog ng pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Lord, kung kami ang tatanungin, kung kami ba'y nakahanda sa pagbabalik mo, alam namin na hindi namin palubos tiyak kung kami ba ay makakasama. Dahil, Panginoon, nalalaman nyo na may mga pagkakataon na napapabayaan namin, O Diyos, ang mga tungkulin at gawain namin sa iyo. Pero salamat po, Panginoon, dahil sa kabila ng mga pagkukulang, ikaw ang pumupuno. Sa kabila ng mga kamalian, ikaw ang nagpapatawad. Sa kabila ng mga panghihina, ikaw ang nagpapalakas sa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, pakinggan niyo po ang tinig ng bawat isa na madumudulog sa iyong banal na paa. Ikaw na po, Panginoon, ang kumilos ang malalim sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Kapatid, I give you a couple of minutes to talk to God and say, God, sorry po dahil hindi ko nagagawa. Naihanda ang aking sarili. Sorry Lord, hindi ako consistent. Sorry din, Panginoon, kung hindi ko nami-maintain yung fire and oil sa buhay ko. Sorry Lord, kung pinapahintulutan ko ang mga negatibong bagay sa buhay ko na makakilos sa akin. Kaya tuminga ko ng tawad sa iyo. Siwi ka ng tawad sa Panginoon kung minsan pinabayaan mo ang iyong apoy. Pinabayaan mo ang iyong paglilingkod sa Kanya. Pwede mong itaas ang iyong dalawang kamay sa Panginoon. At lumapit ka sa Kanya. Marahil lang dumating yung pressure sa buhay mo. Imbis na mas lalo kang sumampa sa Kanya. Naging dahilan ito ng paglayo mo sa Panginoon. Kapatid ko sa Panginoon, i-take mo itong opportunity. May ka ng lakas sa Diyos na masurvive mo lahat ng mga dumarating sa buhay. At bigyan ka ng Panginoon ng kalakasan para malagpasan ang lahat ng ito. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang nakakabatid ng laman ng puso ng bawat isa. Kayo nakakalam ng buhay ng bawat isa. Panalangin ko, Diyos, hindi lamang ang ilan na narito ngayon, O Diyos, ang makasama sa pagliligtas mo. Kung marapatin niyo po, Panginoon, pahintulutan niyo po, Diyos, na ang aming mga mahal sa buhay, ang mga tatay, nanay, lolo, lola, auntie, tiyo, kabataan, pahintulutan niyo, Diyos, na makalapit sa iyong banal na harapan. Lalo na itong mga taong ito, Diyos, sa malapit sa aming mga puso. Panginoon, huwag mo pang matigasin ang kanilang mga puso, kundi mahabag ka sa kanila, Panginoon. Dahil, Panginoon, alam namin, malapit ka nang bumalik at dumating, Panginoon. Lord, alam namin na hindi pa sila handa sa pagbabalik mo, Diyos. Panginoon, bago tumunog ang huling pakaka, ang tunog ng trompeta, Panginoon, God, panalangin namin na buksan mo ang kanilang mga puso. Alisin mo ang mga talakbong sa kanilang isipan nilagay ng diablo. Kundi magliwanag ang mga salita mo sa kanilang buhay, Panginoon. God, huwag mangyari sa kanila ang kasulatan na nagsasabi na pinagmamatigas mo ang nais mong pagmatigasin.
Nawa po hindi po sila yun, Panginoon. Nawa po hindi po yun yung mahal namin sa buhay. Nawa po hindi po yun yung ama, ina, kapatid namin, mahal namin, nun hindi po sila. Kahit kundi sila po yung kinakahabagan mo, ang nais mong kahabagan. Panginoon, sinabi ng iyong kasulatan, na isa man ang maligtas sa sambahayan, ay ililigtas mo rin ang buong tahanan, Panginoon. God, mangyari ito sa bawat pamilya ng bawat isa. Tulungan mo kami na magliwanag sa kalagitnaan ng madilim na tahanan. Magliwanag sa gitna ng madilim na pamayanan. Magliwanag sa dilim ng salibutan ito, Panginoon. Makita sa amin ang mabuting gawa. Hindi lamang, O Diyos, sa pansariling pagpapapoy at pagpapaliwanag, kundi, Lord, makita din ito ng ibang tao, Panginoon. Tulungan mo kami, God, sa mga bagay na kailangan pa namin baguhin, ayusin, itakwil, at mas lalong makita, Lord, ang iyong imahe sa aming mga buhay, Panginoon. Bilang Panginoon, Ikaw ang aming Panginoon at kami ang iyong mga alagad. Mangyari po ito sa aming mga buhay. Aming Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Samahan mo ang bawat isa sa bawat hamon sa buhay, Panginoon. Alam ko, Lord, na hindi lahat na nandito ay may maayos na kalalagayan. Hindi lahat na nandito ay may kapayapaan sa isip at sa puso. Alam ko may mga narito, Panginoon, na sinisigil ang mga damdamin at kaisipan, Panginoon. Panalangin ko, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Patuloy mong liwanagan ang puso at isip ng bawat isa at patuloy na dumaloy ang kapayapaan buhat sa iyo, Panginoon. At mula sa iyo mahabagang paanan, Panginoon, patuloy ka, O Diyos, manguna sa bawat isang narito, O Diyos. Tulungan mo sa bawat kahinaan, tulungan mo sa bawat pagsubok, tulungan mo sa lahat ng kinakaharap, Panginoon. At anuman desire at panalangin ng kanilang puso, Panginoon. O Diyos, panalangin ko, Panginoon, ito'y maganap ayon sa kalooban mo, Panginoon. At patuloy mong pagpalain ang bawat isa, pagpalain mong hanap buhay, patuloy po kayo magbukas sa mga pinto ang pagpapala para sa bawat isa. Panginoon, salamat po sa iyo at patuloy, O Diyos, na mahayag ang kapurihan, ang karangal at kaluwalhatian sa iyo lang lahat ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So bago po tayo sa banal na punan, pwede bang pakilapit dito? Pwede may mag-assist. Pwede ba? Pwede tulungan mo sila doon sa labisa. Okay, praise God. So welcome po sa ating banal. But before, habang ginadala po nila yung ating elements, gusto ko lang po na i-announce ulit na mas pinashorten po natin yung ating pagsamba. Kaya tayo po ay nagtapos ngayon ng alas 10:15. So yun po, tapos na po tayo. Pero dahil mayroon pa po tayong banal na hapunan, pero sa susunod, yung mas maganda maaga kayo para mahabol nyo yung buong pagsamba. Okay? So mas maiksi na ngayon yung pagsamba natin, pero ina-announce ko din po sa inyo mamaya, lalapit na kayo mga manggagawa at kukumustahin po kayo. Kaya huwag muna po kayong umuwi dahil kakamustahin kayo ng ating mga kapatid. Okay ba yan? Yeah, thank you po, Awan. Salamat sa Diyos. Yeah, kaya lang Awan, ito po. Kasi sa akin. Praise the Lord. Yeah. Pray tayo. At salamat po sa Lord. Aming kapatid kami. Gamitin po kami. Kapatid pa rin yung pagpapanan. Sagrado kami na po lang ito Diyos. Salamat po. Siya po pala tayo na sa pangalan ng Jesus. Amen. So welcome po sa banal na punan. At ngayon po ay tayo po magbabasa ng salita ng Diyos. Wala sa aklat ng Korinto. Sige po, sabi ng Biblia, ito ang katuroan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi ni siya, pinagkanulo ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinatira sa iyo. At sinabi, ito ang aking katawan, inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo, tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Mga kapatid, sa oras na ito, tanggapin po natin ang tinapay at ang alak na ito na sumisibol sa dugo at sa katawan ng ating Panginoon Jesus. Subalit, kapag tinanggap niyo ito, kayo po'y
Pagpasalamat sa Panginoon. Sumandali po tayo magkaroon ng katahimikan sa oras na ito. Alam niyo ba, nang hawak niyo ang kupa, nang hawak niyo tinapay, yan ang sumisimbolo sa dugo at katawan ni Jesucristo. 2,000 na nakakalipas, nang iwan niya ang kalangitan, hubarin niya ang kanyang pagka-Diyos.
Ipinanganak bilang tao, nabuhay ng tapat, mapagmahal at mapagkalinga. Pinakita ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga alagad. Sa huling, siya itinakwil ng kanyang bayan. Pinalo, hinagupit, naging sugatan, durog-durog na mga laman. Subalit tiniis niya ang lahat ng ito. Dala ang mabigat na kahoy ng cross papuntang Golgotha. Habang naglalakad, tadyak, dura, panunura ng mga tao na kapaligid sa kanya ang kanyang tinanggap. Subalit, nalagpasan ito ng Panginoon hanggang makarating ang Golgotha. Pagdating ng Golgotha, kanya ibinuka ang kanyang mga kamay at tumanggap ng mga pako sa kanyang kamay. Sa sigaw ng kirot at sakit, para siyang tupang kinakatay. Kapatid, ginawa niya ito dahil sa pagmamahal niya sa atin. Pwede bang pasalamatan mo ang Diyos habang hawak mo ang kupang at tinapay nito at sabi mo sa kanya, Panginoon, salamat sa kamatayan, salamat sa pagmamahal, salamat sa kabutihan. Itong hawak ko, Panginoon, ay sinyalis na lang ito ng paghihirap mo sa krus. Kulang pa po, Panginoon, at hindi sasapat ang buhay ko para pantayan ko ang kabutihan ko, Panginoon. Kaya pasasalamat hanggang nais ko may handog sa iyo sa oras na ito. Sige, alalahanin mo, pag nilay-nilayan mo, ang kanyang paghihirap sa krus ng Kalbaryo. Ang mga dugong dumanak, ang mga sugat, na halos ang butoy na kalabas sa ating Biblia. Hallelujah. At habang nagpapasalamat ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa pagkukulang mo sa Kanya. Kung nagkukulang ng oras at panahon sa Kanya, mas marami kang oras para sa iyo, humingi ka ng tawad sa Kanya. Kung nakakalimot ka ng para sa Kanya, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Sabi ng Biblia, kung kayo'y sasagawa nito na hindi nararapat, ito'y pagkakasal. Kaya marapat na humingi ng tawad at pagpalinis sa paan ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, kali natin ang tinapay, natin namin ang kupang. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muli pagparito. Tayong lahat ay magsipagtayo para sa uling pag-awit. Hallelujah. Tayo na ay lumapit sa paan ng ating Panginoon. Tayo na lumapit kay Kristo, anak ng Diyos. Tayo na mahal na pagsambang nakasama. Una, tinapay ng bukal ng tubig sa kauhawa, walang para sa bendisyon, taas natin ang ating mga kamay at nais kong basahin ang salita ng Diyos mula sa aklat and Judas chapter 1 verse 24. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, ang karangalan at kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen and amen and amen. God bless you everyone. Have a blessed Sunday. Dito po tayo nagtatapos sa ating pagsamba. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you and we love you with the love
the Lord. Again, blessed birthday sa ating kapatid Brother Joven at si Sister Susan. God bless sa inyo, God bless sa inyo. Sige, pag-pray tuloy natin sila. Okay na, Brother Joven, Sister Susan. Kaya pa tayo sa lahat, pag-pray namin kayo. Yeah, praise the Lord, hallelujah. Sige, pag-pray natin. Setas yung kamay niyo, pag-pray natin yung ating mga birthday celebrant. Harap po kayo sa kanila. Yeah, praise God. Praise the Lord. Pag-pray natin, Panginoon, salamat po sa buhay ni Brother Jovel, sa buhay ni Sister Susan, na minsan pa, Panginoon, ipinakita mo na naman ang katapatan mo sa kanila sa panibagong taon, ibinigay niyo sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat na ikaw ang naging tapat, ikaw ang naging mabuti, ikaw ang nagsabi na hindi mo kami iiwan, ipababayaan man, O Diyos. Lord, ang nangyari sa kanila ngayon, Panginoon, resulta na katuparan ng pangako mo, na hindi mo sila iniwan, ipinabayaan ng Panginoon. God, panalangin namin kung paano mo sila sinamahan pa sa nakarang taon, ganun din naman, O Diyos, samahan mo pa rin sila hanggang sa dumating muling ang kanilang karawang, Panginoon. God, nagdideklara kami ng pagpapala, mabuting kalusugan, at nagdideklara kami, Panginoon, ng patuloy, O Diyos, sa pagkilos mo and spiritual fire, Panginoon, para sa kanilang Panginoon. Gamitin niyo po sila, Panginoon, mighty and effectively sa anumang nais sila, Panginoon, gamitin. Salamat po sa iyo, Panginoon, magliwanag ang iyong mukha sa kanilang buhay, ngayon at pagpakilaman sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Happy birthday again. God bless you, everyone. Praise the Lord. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hi, God bless.